Naalala ko na rin punta si Kobe rito. Nahahati yung stage na tinatayuan niya sa dami ng tao. Ewan ko ngayon, walang pasok pero palagay ko maraming hindi papasok eh. Para makita si Kobe Bryant in the flesh on September 5. And they switch on everything. And look at that. Amaris Stoudemire just trying to smother itong si Walter Silva. Pero hindi na intimidate. Importante, no? When you play against anyone, walang such a thing as intimidation. Matapang ito si Silva, ha? Walang ano. You're going up against these stars and big guys. But Silva is only 6'2", but he's a veteran. 30 years old na yan. A guy ni Machado is 31, although he's listed sa roster natin dito sa TV, 32. He's only 31 years old. Tama, pati yung stroke niya from the free throw line. Simple. This is just a 3-second game clock. They will return it to LeBron. LeBron would stroke this one. Oh yes, pumasok pa. Counted yun. Oh, counted. 3-pointer. LeBron James with a buzzer beater. And what a highlight to end the first half para sa Team USA. Doon sa mga nagbabakasyon sa inyo. Pare-pareho naman tayo. Maulan dito po sa Maynila, lalo na sa aming kinalalagyan sa Antipolo. And this one, pampainit. LeBron James off the glass to beat the buzzer sa second quarter dito. That's with 0.2 of a second to go. Nung binitawan ni LeBron James yung tira na yun, they're having fun. USA! What a future he'll have in the NBA with the San Antonio Spurs, learning from Tim Duncan. Excellent explosion to the basket and then the kick out, but unable to finish. LeBron with the hustle. Team USA just enjoying this one. Oh, and, yes! Wow! Woo! What an explosive move! Grabe yung lipad na yun. Di po si Kobe yung nagdang? Para si Kobe yun. Si Kobe yun. Napakita lang nila si Carmelo. Grabe yun, partner. Hindi lang yun, but the way the US saved possession. You know, when you start settling for the outside shot. Akala ko ibabasa ni LeBron. Ang katawan at ang tingin. Ito, nakakuha pa sila ng basket counts. Nakakuha pa sila ng steal. And LeBron James scoring. You talk about hunger. Itong US team, gutom na gutom. Grabe explosion from the 2 3-point shots of Kobe Bryant and the pass to Carmelo and a steal and a 3-point play. Yung killer's instinct, nakikita na natin, no? This is a strong statement by the US team to the rest of the world. Kailangan ng Brazil. Tubig. Ang patay na sunog. We'll take a break. And again, the defense. Lahat sila naka-clamp down kay Barbosa eh. Tama yung sinasabi mo, leading scorer ka. Tignan natin kung gaano kadami i-score mo sa amin. At saka yung disiplina ng US team on defense. Although they're ahead by so many points, they're still right there on top of the defense. Tama, ako parang walang foul dito, Kinito. Oo eh. Unless itinawag ng referee yung body contact. Kasi sa akin, sa understanding ko niya, pag ibinaba mo ang bola, nininegate mo na yung advantage that you already have when you're the offensive player. Ibinaba niya yung bola, kaya nakadikit sa kanya yung depensa ni Chauncey Billups. So, doon sa mga ganon, left to the interpretation of the referee. Discipline on the defensive end. Look at that pull-up shot. Stroking it, so comfortable with it. Getting his rhythm and stroking a shot from the outside. Si Smooth. Nandiyan na naman si Silky Smooth eh. Yung dalawa. Isa sa mga nanonood sa atin, babatiin natin. One-time coach lang Ginebra San Miguel na si Coach Arlene Rodriguez. Hindi po babae yun. Talaga lang ang pangalan nun, Arlene. Pero pagkatapos daw nila maglakad-lakad sa Green Hills, nanonood sila doon, enjoying the way itong Americans are actually playing this game. May nagtatanong sa atin kung related ba yung Batista sa wrestler. Actually, hindi ho namin alam. Alam ko, yung Batista na wrestler, may dugong Pilipino. Kaya nga ho pupunta rito. At saka of Greek descent, yung tatay ni Batista, ay yung nanay ni Batista, is actually Greek, no? Yes, yung father niya ang Filipino. Actually, Bautista ang pangalan niya. Bautista, oo. So, hindi Batista. Kaya lang ho ginawang Batista, parang screen name, pinaganda lang ho. Yes. Inalis yung U sa Bautista. So, definitely, hindi sila related. Yun. So, nasagot na ho. Kasi yung isa Bautista, ito naman Batista. Ganun na pala, simple tanong. Sagot doon eh. Pinapahirap ko pa eh. Ikaw pala may alam sa kasagutan eh. Ayun, nakapasok si Wellington Santos. Ewan ko kung nanonood kayo dati nung 80s, bisikat na sine eh. Yung Police Academy.
Kamukha siya yung ano, Tama. yung magaling sa sound effects. Ewan ko, napanood mo yun. Oo, tama. Di Oo. ba yung isang pulis na Oo, magaling? pinanonood ko yun. Yung magaling sa sound effects na pulis, kamukha lang konti nito si Wellington Santos. Ano kaya flavor ng daliri nito si LeBron James? Oo nga eh. Di ba may bubblegum na ini-endorse yan? Eh, daliri pa rin niya mas gusto niya kainin, no? At kami tatanong sa akin mga bata, bakit mo ba kagit ang agad si LeBron? Eh, ganun talaga ang pagkabata niya eh. Malamang yung kanyang kapag nervyos, kung nininervyos man yan, katabi ni Kobe, si Dwayne Wade. Tatakpan tuloy. Wala na nga kukusi ano eh, si LeBron James eh. Wala ba? Oo, Tinignan mo put-put doon sa... Kung nasa Cleveland tayo, tinignan mo, no? Put-put na eh. At least hindi na siya pupunta sa manikurista. Sagad na nga sa cuticle eh. Hindi ho yata, hindi ho yata na invento pa yung nail cutter sa kanila. Hindi ganun lang ho talaga mga mannerism. Ang malaking misteryo tungkol kay Stoudemire is, ano kaya ang sugat niya dun sa may bandang tenga? Actually, hindi. Meron siyang Ano? yung diamond stud na ikinabit niya rito. Ayaw niyang tanggalin. Tinetape na lang niya para hindi naka-expose. Pero yung diamond stud nandun pa rin. Oo. Buti meron kang inside information ah. Pa-square eh. Oo. Di nakita ko na misa kasi may litrato siya nung practice. Okay. Na merong dalawang, actually magkadikit na pa-square yung korte nung kanyang diamond na actually hindi stud yun dahil ang laki. Tapos tinatakpan niya kasi ayaw niyang tanggalin. Ayan, no? Makikita niyo yung parang pinaprotekta. Oo, kasi pwedeng madiin yan o kumama yan sa pagdidikit ng kanilang mga muka. Makakagalos yan o pagka siyang tinamaan, pwedeng magsugat, bumaon yung pakaw ba tawag doon? Pero parang parang may regulation yata sa basketball na walang hindi ka pwedeng gumamit ng hikaw o Pag kwintas, naka-expose, gano'n. yung kwintas kasi, Oo. pwede mo masabit sa ganito, pwede ka magpaalam na kung ayaw mong tanggalin for whatever reason, Okay. kung nakalak talaga yung hikaw na yun ni Amari, Bebendahin mo na lang. ite-tape mo para hindi siya naka-expose. So, Okay. ang ano lang nun, hindi makagasgas yung kanto. Eh kung diamond naman makakagasgas okay lang. Kung babayaran ako ni Amari ng damages, okay na rin sa akin yun.